May punto. Ito pong isang netizen na nag-post na itong statement na ito tungkol kay Harry Roque. Minsan po, tingnan nyo na talagang todo kayod si Mr. Harry Roque. Naandyan sa SMNI, pabanatan ang kung sino dapat niyang tirahin at banatan. Araw-araw ay nagla-live sa kanyang social media account para siraan, pasinungalingan, banatan ang mga katulad ni Senator Riza Ontiveros. Hindi na po natutulog si Harry Roque. Oh, aba, aba ka, hala ka. Ay baka kayo po, Mr. Harry Roque, ang totoong shabu user. Di ba ganun? Wala nang tulog, hindi na talaga nagpapahinga. Kasi nga double time. Kumakayod ng doble na para kahit papano ay, or baka sakali, na mailigtas pa siya sa kanyang involvement nga daw sa Pogo. Yung pagkayod na itong si Harry Roque, para siraan ang nasa Malacanang. Alam naman po nating lahat kung ano ang kanyang pinakarason dyan. Alam nating lahat kung ano yung pinakalayunin na itong si Harry Roque. Tignan niyo po minsan sa kanyang social media platform. Araw-araw, walang sinayang na oras, hindi natutulog. Paano ka nakakasurvive, Mr. Harry Roque? Mahirap yan. Ulitin ko mahirapan kayong makasurvive ng walang tulog. Kinabukasan, diretso sa SMNI para manira na naman ang mga kababayan natin, para manira ng administrasyon. Nakakapagod yung ginagawang yan na raw si Harry Roque. At hindi kayo tatagal sa ganyang sitwasyon kung kayo po ay normal. Nagsashabu siguro tamuhong ito. Ano? Sabi niya dito, ngayon, what we have, the former President Rodrigo Duterte saying, he saw evidence that PBBM is a user. Alam nyo na ito noon pa, ito na yung mga pautot at palabas nyo noon pa, bago pa man ang kampanya. Pero bakit ngayon na kayo nagsalita? Bakit kaya? Agent Morales saying that a confidential informant gave information that PBBM is a user. Ako sa nakikita kong issue na ito na itong mga diehard, maliit na bagay. Pero gusto nga nilang, or wala kasi siguro silang makitang ibang bagay na pwedeng ibato sa nasa Malacanang. Katulad nung nangyari kay Atty. Leni Robredo. Wala silang pwedeng iparatang or iakusa kay Atty. Leni Robredo. Kaya yung inaakusa nila ay yung pagiging lutang lang kuno, pagiging, or yung lugaw queen daw kuno, ganong mga bagay. So andito na naman po tayo sa usaping ito. At uulitin ko, lahat ng ito sa tingin ko ay kagagawan at talagang ugali na netong mga diehard. Ayan, Nikki Coseteng saying that in their circle, it was widely known that PBBM is a user. A pulveronic video authenticated by Deepware showing a man with close resemblance. Yun, kayo na rin ang nagsabi, close resemblance. Resemblance. Sige, kung talagang totoo yung video na yon, kahit pala kayo alam nyo na they only resemble. But it doesn't mean na ang taong, Diyos ko po, meron yung talagang magkakahawig na, no? Pero magkaibang tao pala. Sa puntong ito, alam ng mga netizens, kilala ng mga kababayan natin, or kuhang-kuha ng mga kababayan natin, yung video na yon. At pag ikaw ay isa sa mga naniwala na yun nga ang nasa Malacanang, ay tanga po kayo. So ang ibig sabihin na ito, isang malaking kalokohan na gusto na namang patunayan na tanga ang ating mga kababayan netong mga buwang na katulad ni Harry Roque. 'Di ba? Ito na naman daw ngayon atong si Cathy Binag, an eyewitness who saw PBBM sniffing a powdery white substance at least 5 times with no less than the First Lady daw. 5 beses daw na nakita na si Cathy Binag na nagsisinghot si BBM. Okay. Paano kaya yun? Paano mo kayang nakita yung ganun? Bakit? Andun ka rin. At paano mo mapapatunayan na talagang cocaine yung kuno ay sinisinghot nga? Kaiba rin itong mga ito talaga. Pero sa maniwala man kayo sa hindi, ako, ayoko na sana masyadong makialam sa mga issue na ito. Pero kasi ang kalokohan, ang kasinungalingan or sa dami ng kasinungalingan na ito yung posibleng maging mitsa para sa mga susunod na pagkakataon, maging normal na lang ang kasinungalingan at siraan.
Good luck!